po si Aileen Ambrubia, 33 years old, isa pong peer counselor dito sa aming barangay. May 4 po akong anak, 2 babae, 2 lalaki. Bali po, ang edad po nila 11, 9, 7, and then 3 years old po yung babae. Sa patabi kasi ito, merong batag. Tapos yung iba naman, pwede mo pakain, subukan mo rin magpakain ng root crop. Kamote. Nag-decide po akong mag-iisang peer counselor dahil po dun sa pang 4th baby ko, naimbitaran po ako sa barangay hall na mag-attend ng seminar about breastfeeding. Yung 3 ko pong baby, puro breastfeed po yun. Yung pang-4 po, naitama po kasi mali po yung paraan ng pagpapa-breastfeed ko. Kaya magmula po nun, yung baby ko, naging marami pa yung gatas na nakukuha sa akin. Kahalagaan po ng eksklusibong pagpapadede. Sa tingin ko po, kung bakit yung mga nanay dito na yung maling pagpapa-breastfeed nila, hindi po nila naitama. Siguro po, dala rin po ng kulang po sa financial. Tapos po, yung iba po kasi halos puro sa bukid. Bali po, ang pag-ano po kasi sa bukid, 3 months. Siguro kulang talaga po sa financial. Tapos yung iba man po, mga magulang. Bali po, pera po dun sa pagbe-breastfeed, nagtuturo din po kami sa ibang mga mother na kung paano sila magpakain sa mga baby nila ng halimbawa mga root crops, mga vegetables. Ewan ko, basta kasi pakiramdam ko kasi nung mga nagpapasuso, parang hindi ka kaagad makagalaw hindi ka pwedeng umalis basta. Dapat kasi pag nagpapasuso, bit-bit mo lagi yung bata, di ba? Hindi ka free sa lahat pag nagpa-breastfeed ka. Tsaka, yun nga, nagtatrabaho ako noon. Kumbaga, hindi ako nag-i-stay ng bahay. Yun ang advantage sa akin na magpa-bottle feeding. Kina-counsel na ako, na sabi na, para wag kang mahirapan ate, magpa-ano ka na lang, magpa-breastfeed, at saka maganda pa raw yun sa bata. Kaya nung nanganak ako, hindi ako nagdalawang isip. Nagpasuso na ako. Nung paglabas pa lang ng delivery room, yun, nagpagdodo na ako sa kanya. At saka hindi siya sakitin. Nagtatanim po kami doon ng mga root crops na kabilang kasaba, munggo, meron din po doon peanut, tapos string beans. Tapos po, pwera po doon ma'am, binibigyan din po kami ng mga butong gulay para itanim po namin sa aming mga bakuran. Meron na rin po akong mga tanim dyan sa aming bakuran na pechay, ampalaya, talong, string beans, tapos yung iba pong kamatis. Nakakatulong po ito ma'am sa amin kasi na wala pong mga fertilizer. Yun pong inano po namin na iniiwas po namin yung mga bata sa anuman na fertilizer na makukuha po. Doon naman sa communal garden po namin. 1 in every 3 children under the age of 5 years is actually stunted, and 1 in every 5 children, they are underweight, and 1 in every 10, they are actually wasted. So if you look at those statistics, actually we are far off from the ideal situation in the Philippines. UNICEF and the EU, they are actually trying to strengthen the supply and demand of nutrition services, supporting the municipalities in strengthening their nutritional committees and coming up with nutritional action plans that are comprehensive enough to address stunting. Under this strategy, we are supporting the training of counselors, and they actually establish themselves into what we call support groups. And those support groups actually support mothers to enhance infant and young child feeding practices. Ang
Ang inano ko lang po, bali po talaga pong naging ganyo po sa akin na pumasok sa peer counselor kasi po yung ibang mga nanay, malayo na po yung loob nila sa baby. Habang lumalaki po kasi nag-iiba po baga ating generation. Hindi po kagaya nung dati na yung generation nila yung laging nagbe-breastfeed. Malapit po baga yung mother and child. Ngayon po marami na po kasi lumalabas na mga sakit-sakit. Tapos po mahilig na rin po sa chichirya. Tapos hindi po napapakain ng maayos yung mga magulang. Kaya po napapansin ko rin po, nung nakaraan po, marami po nagkakasakit ng bata. Kumpara talaga doon sa mga anak, mga magulang na nagbe-breastfeed po yung mama nila. Hindi po kagaya po dati sa pag-uumpisa ko po ng peer counselor, ma'am.